Nagising siya ng masakit ang ulo, ayaw niya pa sana bumangon, pero nakaramdam na siya ng tawag ng kalikasan. Kahit masakit at mabigat ang ulo niya, ay pinilit niyang makatayo at dumiretso ng banyo. Halos nakapikit pa siya nang biglang mapadilat, dahil iba ang scent ng banyo niya ngayon. Inilibot niya ang paningin, at laking gulat dahil hindi naman ito ang guest room na tinutulugan niya. Pagkatapos niya umihi ay agad siyang nag-flush, at tiningnan ang mga gamit. Puro panlalaki iyon, kaya binuksan niya agad ang pintuan, at halos lumuwa ang mata niya nang mapagtanto kung kaninong kwarto ito. Napasabunot siya sa buhok, at pilit inaalala ang nangyari kagabi, pero wala siyang maalala. Siguro ay naglakad siya papunta rito, at dahil tinamaan na siya ng alak ay hindi niya na alam kung saan siya pumasok. Napatampol siya sa noo, at nilang na lang. Mabuti ay wala si Leo, dahil kung hindi lagot siya. Bumalik siya sa kama, at napahiga muli dahil masakit pa talaga ang ulo niya. Napatulala siya sa kisame, dahil naalala niya ang panaginip niya. Pati ba naman sa panaginip, ay naruroon ang binata. Ipinikit niya ang mata ng ilang minuto, bago tuluyan ng tumayo at ayusin ang kama. Pagkatapos ay bumaba siya, para kunin ang cellphone niya, dahil panigurado ay naiwan niya iyon sa sala. Napakamot naman siya sa pisngi, nang makita ang cellphone sa lamesa na nakalapag ng maayos. Hindi lang iyon ang pinagtaka niya, dahil wala nang kalat sa sala. Ine-expect niya kasi ay naruroon pa ang mga bote ng Smirnoff at balat ng chips. Niligpit ko na ba? Napakamot siya sa ulo niya, kinuha niya na lang ang cellphone at tiningnan iyon. Shinarge ko rin ba ta? Bulong niya sa sarili, dahil full charge ang cellphone niya. Talagang nalasing siya kagabi, at hindi na maayos ang utak niya. Hindi niya maalala ng maayos ang mga ginawa niya kagabi, puwera sa panaginip niya. Dumiretso siya sa kusina, para uminom ng tubig, 9 AM na pala ng umaga kaya kulo na rin ng kulo ang tiyan niya. Magluluto na lang siya ng bacon at egg, para sa almusal. Binuksan niya naman ang cellphone nang mag-vibrate yon. From Ma'am Sharon. Good morning Bianca. Okay lang ba sa'yo na bukas na kaagad ang day off mo para sa week na to? May dagdag interns kasi, at baka mas dumami ang employee sa loob ng restaurant. Text me back if you're okay with that. But if it's not because you have something important to do on Sunday, it's fine for me. I'll just ask Diane. Napaisip naman siya, wala naman siyang gagawin sa Sunday, kaya okay lang na bukas agad ang day off niya, para sa week na yun. Pupunta na lang siguro siya sa Laguna ngayong araw, at babalik bukas ng gabi, tutal wala naman siyang kasama rito sa bahay, at maboboard lang siya. Nag-reply siya kaagad dito para pumayag. To Ma'am Sharon. Okay lang po ma'am. Sakto po bibisita na lang po ako ngayong araw sa Laguna, dahil wala naman po ako pasok bukas. Thank you po. From Ma'am Sharon. Oh, good to know. Thank you for understanding Bianca. See you on Tuesday. Nilapag niya na ang cellphone niya, at nagluto ng umagahan niya. May tira pa namang kanin, kaya iyon at ininit niya sa microwave. Kay Francis na lang siya magpapalam kung pwede siya umalis ngayong araw sa bahay, para bisitahin ang magulang at mga kapatid niya. Pagkatapos niya kumain ng umagahan, ay nagayos siya ng gamit na dadalhin niya. Mga importanteng gamit lang naman, dahil may mga damit pa siya roon sa bahay nila. Tinext niya na rin si Francis, at pumayag naman ito, dahil wala namang problema iyon. Basta't wag lang daw ako magtatagal, at laging magsabi kung aalis para alam nito, kung saan siya hahanapin kung may emergency. Mabuti na lang ay alam ng driver niya na wala siyang pasok, kaya hindi ito pumunta sa bahay. Nang makaligo at makapag-ayos, ay umalis na rin siya ng bahay. Sinigurado niyang lock ang lahat ng pinto, para siguradong ligtas ang bahay. Kumain muna siya ng tanghalian sa Carinderia na malapit sa terminal, bago tuluyang sumakay ng bus. Saglit lang naman ang biyahe, mga 1.5 oras lang kung sakto lang ang traffic. Hindi siya nagsabi na uuwi siya sa Laguna, dahil gusto niya surpresahin ang mga ito. Namiss niya na rin talaga ang mga kapatid at magulang niya. Excited na siyang muling makita ang mga ito, pati na rin ang mga kaibigan doon. Sir, approved na po sa client ang design ng building na ipapagawa niya. Wala na raw po kailangan baguhin, dahil satisfied na po si Mr. Green, ani ng isang architect sa kumpanya niya. Good. Do things neatly as possible.
Uminom siya ng kape, habang nakatutok pa rin ang mata niya sa computer, tinitingnan niya ang mga designs na pina-check sa kanya ng mga architects. Kakatapos lang niya sa isang project na tinanggap niya, kaya isang linggo siyang nawala. Ngayon mukhang hindi muna siya tatanggap ng mga projects, dahil ayaw niya umalis ulit ng matagal. Hahayaan niya muna ang mga employees niya na kumilos sa mga ibang trabaho. As an architect he still accepts projects. Usually, ang mga projects na kinukuha niya, ay talagang malalaki. Ang mga kumukuha sa kanyang clients, ay mga celebrities at mga famous businessman and businesswoman. Bilang lang sa daliri niya kung ilang proyekto ang kinukuha niya sa isang taon, dahil hindi lang naman iyon ang inaasikaso niya, kundi ang pagiging CEO sa kumpanya. He has his own business at the same time, he handles that business of his late grandfather. Nagring ang cellphone niya, at nakita niyang si Francis iyon, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Kanina pang tanghali ito tumatawag, pero hindi niya sinasagot, dahil alam niyang mangungulit lang ito, at gagambalin siya sa trabaho. Napabuga siya ng hangin nang magring muli ang cellphone niya. Kinuha niya iyon at sinagot ang tawag. You have 1 minute to talk, inis na sambit niya. Wow, bakit ang init ng ulo? Dahil ba umalis siya? He laughed. Kumunot ang noo niya, dahil hindi niya ito naintindihan. What are you talking about? Kanina ka pa bang umaga sa opisina mo? So, you didn't know that your wife already left? What? Did she leave? Gulat na tanong niya rito. Iniwan niya itong natutulog sa kwarto niya, kaya papaanong umalis na ito? I think my time is done, goodbye. Pang-aasar nito sa kanya. Just kidding. Nagpaalam siya sa akin na uuwi muna siya sa Laguna, pero babalik din bukas ng gabi. Hindi sa'yo nag-text. Kawawa ka naman. Dugtong pa nito habang tumatawa. Agad niyang binaba ang tawag, at tiningnan ang oras, 5 PM na at may last meeting pa siya ng alas 5:30, pero mukhang hindi na siya a-attend doon. Habang nagsusuot ng coat, ay saktong pumasok ang secretary niya. Sir, continue the meeting without me. Kinuha niya ang gamit niya, at diretsyo nang lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung bakit niya pa susundan ng dalaga, kahit alam niya naman uuwi rin ito. He would not feel at ease, if he didn't see her immediately. Nilagay niya sa Waze ang address nito sa Laguna. May copy siya ng background information nito, dahil hiningi niya iyon kay Francis. Pinaandar niya ng mabilis ang sasakyan, para makarating din agad kung nasaan ito. He said to himself that he was not interested in his contract wife. But look at him now, he cancelled a meeting several times, because of that woman. Hindi pa rin mawala sa utak niya ang nangyari kagabi. Akala ng dalaga na panaginip lang iyon pero hindi. Pinilit niyang makauwi agad, dahil hindi talaga siya kampante, at hindi siya mapakali, dahil ilang araw niya na itong hindi nakikita. He didn't sleep well that week, and just finished all his work quickly. He wants to go home as soon as possible, because of her. Kung bakit niya ito nararamdaman, ay hindi niya rin alam. This is the first time for him. He felt that he would go crazy if he didn't see her face. Halos magtago na siya sa loob ng bahay, dahil sa ginawa ni Missy. Nasurpresa niya nga ang magulang niya at mga kapatid, pero siya naman ang nasurpresa sa ginawa ng kaibigan. May liga pala sa kanila, at sa street nila may grupo ng mga manlalaro na wala pang news, kaya ang ginawa ni Missy ay nilista ang pangalan niya kaagad, para walang kawala. Labas na, sigaw ni Missy habang tumatawa. Ayoko, masyadong maiksi itong palda na to. Sigaw niya pabalik. Sa kwarto siya nagtatago, para hindi siya mahatak nito. Isa, sisiga pa ba ako rito? Nagpapahinga na si Tito O. Sa kapayag naman sila tito at tita lalo na mga kapatid mo. Napapadyak siya sa inis. Totoong naiinis na talaga siya, dahil ayaw niya nga ng ganito. Bigla tuloy umasa ang mga kapitbahay nila, na may muse na ang grupo. Kilala naman niya ang mga manlalaro, dahil may iilan siya roon na naging schoolmate at classmate. Hindi lang talaga siya confident magsuot ng ganito. Nakatuck-in ang jersey na suot sa hapit na palda na maiksi. Naka-cyclings ka naman ate, sigaw ni Amy. Manahimik kayo, nagpapahinga na si Papa. Site niya sa mga ito. Bahala ka riyan. Sisigaw kami lahat. Mabilis niyang binuksan ang pinto, at kinurot sa tagiliran si Missy.
Oh, di ba? Napalabas ko rin. Hawakan nyo dali. Nanlaki ang mata niya, dahil talagang inutusan pa ng kaibigan ang mga kapatid niya. Tigilan nyo ako ha. Inis na sambit niya. Mukha namang natakot sa kanya ang mga kapatid niya, dahil hindi na siya hinawakan. Ano ba yan? Sige na kasi, saglit lang naman yung rampa mo. Kawawa naman yung street natin, walang muse pag hindi ka sumipot. Napailing siya dahil kinonsensya pa talaga siya nito. Saka maglalaro si Hayden. Di ba crush mo yun dati? Tawa nito habang tinataas baba ang kilay. High school pa yun. Sambit niya rito. Tiningnan niya ang itsura sa salamin nila. Hindi naman siya nahihiya sa jersey na suot, dahil maputi naman ang kilikili niya. Ang problema niya lang talaga, ay ang mixing palda at mababang confidence. Magaling siya sa live selling pero sa pagrampa ay hindi. Bianca, tao po. Napatingin siya sa pinto, dahil may kumakatok doon. Oy, si Hayden, nakangiting ani ni Missy, at dali-daling pumunta sa pinto para buksan. Nagsalubong ang tingin nila, kaya ngumiti siya rito kahit pilit. Oh, ikaw pala, ani niya dahil walang masabi. Handa ka na, 8 PM daw ang start natin. Mabuti na lang ay dumating ka kanina. Kundi olats kami sa Muse, tawa nito at napakamot sa batok. Napatingin siya kay Missy, at halatang kinokonsensya siya nito, dahil sa mga sinyas. Napabuntong hininga siya, dahil mukhang wala na siyang magagawa talaga. Saglit lang naman di ba? Tanong niya rito. Oo, mga 20 minutes lang, tapos kung hindi ka komportable sa suot mo balik ka muna rito at magbihis, tapos balik ka rin agad. Panuurin mo kami. Nakangiting wika nito. Sige, susunod na lang ako sa court. Mag-aayos muna ako, 30 minutes na lang ang time niya, bago mag 8 PM kaya kailangan niya na doll iyan. Simpleng make-up lang naman ang gagawin niya. Sige, salamat ulit. Tinapik siya nito sa balikat bago magpaalam. Pagkalabas nito ay tinukso na siya ng mga kapatid, at lalo na ang magaling niyang kaibigan. Sikat kasi sa mga kababaihan si Hayden sa lugar nila. Gwapo naman kasi talaga ito, at maganda ang katawan dahil mahilig mag-basketball. Naging crush niya ito noong high school siya, pero hanggang doon lang naman yun. Oh di ba? Wala ka rin nagawa. Napailing na lang siya at di na nagsalita. Tinulungan siya ni Missy na magkulot ng dulo ng buhok. May pangkulot kasi si Missy, at dinala niya iyon sa bahay. Habang nagme-makeup siya ay kinukulutan na siya nito. Ang mga kapatid naman niya ay hinanda ang heels niya. Mabuti na lang ay bagong heel si Amy, at magkasing sukat lang sila ng paa. 5 minuto bago mag 8:00, ay natapos na sila. Nakatsinelas lang siya habang papunta sila sa court, dahil doon niya nasusuotan ang heels, para hindi siya mahirapan. Mabuti na lang ay may kagalingan siya sa pagme-makeup, dahil sa pagla-live selling niya. Dahil noon ay halos araw-araw siya nagme-makeup, maipakita lang na maganda ang mga binibente niya. Nakarating sila ng saktong 8:00 sa court. Pumwesto siya sa tabi ng mga team players ng street nila. Ang ganda mo Bianca, sigaw ni Adam. Si Bianca pa ba? Lagi naman yang maganda, sambit ni Hayden. Napangiti siya rito nang tumabi sa kanya. Napakabolero nyo naman, tawa niya. Totoo naman, saka mas gumanda ka nga sambit pa nito. Ngumiti na lang siya rito, at binaling na ang tingin sa gitna ng court. Maya-maya ay pinapila na ang mga players. Nasa harapan siya at si Hayden, iikot lang naman pala sila sa court. Nagsimula ang mga pagrampa ng ibang teams kasama ang mga kanya-kanya nilang muse. Sila ang pinakahuli kaya medyo kinabahan siya. Nagsimula silang rumampa, at pinipilit niyang pataasin ang confidence niya, para hindi naman siya mukhang ewan sa paglalakad. Mas pinalakas ang tugtog, kaya ginanahan naman siya sa paglalakad. Nang huminto sila sa gitna nag-pose siya, dahil may photographer. Nagulat pa siya dahil hinapit siya sa bewang ni Hayden at tiningnan siya nito, dahilan para magkatinginan sila. Nagsitilian ang mga nanunood, at ang pinaka-naririnig niyang tili ay galing kay Missy. Beautiful, ani ni Hayden habang nakangiti. Hindi naman siya nakapagsalita, dahil nahihiya siya sa mga nanunood. Sa totoo lang ay wala naman siyang naramdaman na kakaiba. Di ba pag sinasabihan ka ng isang lalaki na maganda, ay kikiligin ka, lalo na't gwapo si Hayden pero hindi man lang siya nakaramdam ng kilig. Dahil ba may iba akong gusto? At ang buong atensyon ng sistema ko ay nasa kanya. Pabalik na sila sa pwesto ng team, nang may makita ang mata niya.
Natigilan siya at muli iyong nilingon, halos manlambot ang tuhod niya, nang makita si Leo na masama ang tingin sa kanya, lalo na sa lalaking katabi niya. Mabilis siyang nagpalit ng tsinelas, at inabot kay Amy ang heels na hiniram niya. Aalis lang ako, ani niya. Saan ka pupunta? Bakit ka nagmamadali? Tanong ni Missy. Pati si Hayden ay napatingin sa kanya. Kasi may pupuntahan lang ako, teka lang ha. Hindi niya nahinante ang sasabihin ng mga ito, at mabilis na tumakbo sa entrance ng court. Wala na roon si Leo, pero, paglabas niya ng court, ay nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan. Hindi na siya nagdalawang isip, at nilapitan iyon at binuksan ang pinto ng shotgun seat. Bakit ka nandito? Di makapaniwalang tanong niya. Hindi naman siya nito tiningnan, nakahawak lang ito ng mahigpit sa manubela, habang nakatingin sa harapan. Get in, mariin na sambit nito. Hindi na siya nagreklamo, at sumakay na lang dahil pinagtitinginan na rin siya ng mga tao sa labas ng court. Paniguradong nagtataka ang mga ito, kung sino ang kausap niya, at sino ang may-ari ng mamahaling kotse na ito. Hindi niya naman pwede sabihin na bodyguard niya ito, at ang kotse ay sa asawa niya. Pinaandar nito ang kotse nang hindi nagsasalita. Sinuot niya ang seatbelt dahil mabilis ang pagpapatakbo nito. Hininaan niya ang aircon na nakatapat sa kanya, dahil nilalamig siya. Napatingin naman siya sa hita niya, nang bumagsak doon ang kamay ni Leo. May hawak itong coat, kaya naintindihan niya ang gusto nitong mangyari. Binuklat niya ang coat na inabot nito, para takpan ang hita niya. Bakit ka pala nandito? Kakarating mo lang ba? Tanong niya rito para basagin ang katahimikan. I'm here to see you, he plainly said while looking at the road. Kumabog naman ang kanyang puso, na parang hindi na mapakali dahil sa sinabi nito. Paano mo nalaman na nandito ako? Sinabi ba ng asawa ko? Hindi ko naman kailangan ng bodyguard at driver. Mabilis lang naman makasakay ng bus. I'm here because I wanted ta. Napayuko siya at napahawak ng mahigpit sa coat. Sabi niya ay iiwasan na niya ito, pero mukhang hindi niya pala kaya. Nakita niya lang ito, halos tumakbo na siya, para lang malapitan ito. Napatingin siya sa labas ng may pinasukan silang parking lot. Nakita niya ang isang sign ng kilalang luxury hotel doon. Dito ka matutulog? Gulat na tanong niya. Yes, we need to talk. Ani nito at binalingan siya ng tingin, nang nakapag-park na ng maayos, pwede naman na tayong mag-usap ngayon. Kailangan ko pa kasing umuwi, ani niya at iniwas ang tingin sa binata. Wear my coat. We will go to my room. Pinatay nito ang makina at lumabas, kaya siya rin ay napalabas ng sasakyan. Pwede naman tayong mag-usap dito. Ano ba ang pag-uusapan natin? Kailangan ko pa kasing bumalik doon at manood ng laro, paliwanag niya pa. Napahinto ito at napatingin sa kanya. Mas lalong dumilim ang mukha nito, at ang titig nito ay parang tumatagos sa kaloob-looban niya. To watch that guy who touched you. No way. Nanlaki ang mata niya, dahil sa pagmumura nito. Naglakad ito papasok ng hotel, at sinalubong naman sila ng mga staffs. Hindi tuloy siya makapagsalita, dahil baka akalain pa ng mga tao roon ay nag-aaway sila. Nang makasakay ng elevator, ay hindi pa rin siya makapagsalita, dahil may kasabay sila. Kagat-kagat niya ang ibabang labi hanggang sa makapasok sila sa room nito. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Nanlaki ang mata niya nang hinapit nito ang bewang niya, at lamapat ang labi nito sa labi niya. Para siyang naestatwa sa kinatatayuan niya, at hindi alam ang gagawin. Ang tibok ng puso niya ay halos magwala, dahil sa nangyayari. Daing niya nang kagatin nito ang labi niya, dahilan para umawang iyon. Doon na siya napapikit at napakapit sa leeg nito. Parang may nagsindi ng apoy, dahil biglang sumiklab ang init na nararamdaman niya. Taas-baba nitong hinahaplos ang bewang niya. Kahit may damit pa siya, ay ramdam niya ang init ng palad nito. Halos magprotesta siya nang tumigil ito sa paghalik, at tingnan siya sa mga mata. No other man can touch you here, mariin na sambit nito. Napapikit siya nang maramdaman niya na ang init ng palad nito sa balat niya. Hindi niya alam kung paano nito na itanggal ang pagkakatuck-in ng jersey. And of course, you can't wear any jersey with a surname of other men, baby. She gasped when Leo tore the jersey she was wearing. Napalunok siya dahil muli nitong hinapit ang bewang niya.